What? Aquaculture. Wow, aquaculture. Ano yung sis? Okay. Okay, pakilabas ko yung PowerPoint presentation. Aquaculture and grassroots enterprise. He has seen how small beginnings, when surrendered to God, can become instruments of provision, impact, and testimony. Yeah, so his message for today centers on Matthew 25, reminding us that breakthrough is not only prayed for, it is stewarded, worked for, and multiplied. So please welcome our guest speaker, Mr. Antonio Baloy and James Tayo. So, sa mga malalayong lugar, kung mo rin naiintindihan ko kayo, mga 7:30 tapos na ako. Okay po. Doon sa lahat, ay mag-pray. Panginoon Diyos, nakihila, Father. Lord, let these prayers ng aking buhay, ng aking katawan, bago mo ang mga sarili ko, bawat sasabihin ng salita, bawat lalabas sa aksyon na ng aking bago. Ito ang Lord, nakapilin ako ba sa lahat ng sasabihin ko, Panginoon, ito lang ang mag-glorify, hindi ang aking sarili, hindi ang aking accomplish. Wala ang tayo. Kaya, ako hindi sa kahit na saan. Kaya na ito, alam mo, huwag natin glorify na mga kapulihan sa gagawin ko sa next mga 15 minutes. Pero salamat sa opportunity na bigyan ko sa kanya. Na kung ako lang ang mga susunod ay ako na. Pero Lord, hindi mag-share kung gano'n nakabuti, gano'n kakapakila kung ano ang buhay. Salamat, Panginoon. Ikaw ang sama ko namin. May Holy Spirit guide me in Jesus' name. Ito lang po. Ako po, I lost my father a few years ago, 2012. My mom, last year, April, my sister at the age of 38. Ano sa namatay mo yung sasabihin ko? Kahit na anong pilit ko during the wake, hanggang sa burial, pinapasok sa kabak na umiyak, hindi ko talaga ako naiyak. Kahit hindi ko makakano bakit ako kasi maginhawa rin niya. Pero pagdating kay God, hirap na hirap po ako hindi umiyak. When it comes to talking about how good the God, our God is, hindi ko kaya. Kaya ako, humingi ng paumanin. I will do my best na hindi umiyak during the talk, pero hindi ko pinatang ako humingi. So, yun po. Kasi ang isa pa lang kasi. Okay. So, ako po si Antonio Galor. Ako po ay taga Cavite City. Kung hirap po ang pinag-uusapan, medyo may lalaban mo ng mga pastoralin, sorry sa word, pustahan. Kunyari lang, no? Kung pahirapan mo sa akin. I grew up in a poor family. Ang tatay ko po ay isang mangingisda. Medicine na yan. Tapos, ang nanay ko po ay isang Chinese store owner. In fact, ang lola ko, which is mother ng mother ko, request ko sa public market na. So, bata pa ako, expose ko ako. Nakakaalam ng asukal, ng uling, ng devotion court, yung makinuhay mo ganyan sa simbahan, ng bigas. So, simple lang ang buhay. Pero mami was hindi ko. So, hindi po ako pinanganak ng mayamang pamilya. No? Every day was about working hard, not just to provide for the family. We didn't grow up learning business strategies. But we grew up
learning perseverance. Yun o ang nakita ko sa buong pamilya. 5 kayo magkakapatid. Doon mo napatunayan talaga na breakthrough does not start with resources. Breakthrough starts with God. So, yes. So, makikita nyo, ayaw ko kung may picture ako ng bahay namin. Ayun po yung tindahan namin. Tapos po, yung bahay namin, dyan lang sa bandang likod, until 21 years old siyang pa akong nakalala. Yung hindi masyadong nakita dyan, pero yung flooring ng mismong bahay, kabingi. So, minsan pag natutulog ka, kailangan i-angle mo para hindi ka gugulong. Yung haba, ayun yung paa mo sa katawan mo, dun sa ayod mo sa tabingi ng floor. At in fact, kaya nung po kami may tinitirang din yung bahay kasi meron nagpagandang loob na makapagpatira sa kanila. Actually, wala ko. Hindi cannot afford. Ayun o, dahil sa hirap ng buhay, bata pa tayo, I'm sure maraming makakalilig dito. You are bombarded with this sasabihin lola, lolo, nanay, tatay, pag-aral ka ng mabuti para makakabroad. Kasi yun na ang ating alam towards being masters. Hindi lang sagot. Mahirap ang buhay sa Pinas. Kaya isang reason hindi maganda yun. Mahirap pumasenso sa Pinas. Kaya na halos lahat ng mga successful millionaires and billionaires hindi halos Pilipino. Due to that mentality na nag-contribute yung hindi naman yung nagalihan. So ako po, I was shaped na talagang ang magandang buhay ay makikita lang. So I became an OFW, no? Para matulungan ng pamilya. So nag-abroad po ako at the age of 20 years old. 20 lang po ako, nakasakay ko ng cruise ship. I started as a nagsusunod kami ng sobrang sinay ko. So maninit. 16, 17 hours a day. And work understand niya. Monday to Sunday. Every day. Wala akong break. So yung hard work para na makapag-provide sa makabawi-bawi sa nanay at tatay sa mga kapatid. No? Ang maganda dito po, ang pagiging OFW ay natuwa lang ng discipline, yung value ng pera, sakripisyo. Pero I was making very good money kasi yung mga waiter ng panahon nila, ay naging sobrang laki. Yung panahon niya walang sahod. Basically, ipirmahan mo sa POEA, ang contract na ang salary nila is $25 every 15 days, $50 a month. Pero pagdating doon, ang nagtawa ng tips, ng laki. So, pero isa mo na-realize ko, I began to realize something. Working for someone else would help you survive, yes. But building something would help others as well. So ngayon, kaya ito binigay sa akin si God. No? May nakilala kayong pastor. I never heard about, I was born, my father was a Catholic and my mother is a Protestant. So napunta ng church kami sa Protestant church, sa UCCP. Nag-church din ako sa Paste, in high school, sa Red City. Tapos may isang pastor na dinala doon sa after so many pastors na coming doon sa church nila sa UCCP. May isang pastor na Jeff Cardula. Kasi gusto ko malaman ko, ano yan ako titigil. At ano nga ng buhay ang dapat kong kasulay. Kasi kahit malaki ang kita, nakita ko talaga. Hindi mahihirapan ang kasense. Kahit pa malaki sa akin. As an individual. So, sabi niya, pray tayo. Sabi ko, hindi na yung vision, eh Lord. Sabi ko, vision. Sabi ko. So, ako, si Luz, which is my wife, brother ko, na nagpapalparin kasama ko, and his wife. No? Tapos nakita sa akin, meron here. Tapos ganito nga na buhay, bakery. In
fact, yung sa vision, nakita, kung hinuhod ko yung plancha, sunog pa yung sunod yung tinapay. Sabi niya, it won't be easy. Pero ito ang gusto ko. Talungkot ako kasi hindi yun ang gusto ko. Kasi po, ang gusto ko talaga, kung sinabi nila sa akin, magpapatayo ka ng restaurant, ikaw magkakalit. Okay yun, kasi doon ako may alam. Pero hindi zero. So, bumalik ako sa obedience, bumalik ko sa barko, I didn't need my job. Bumili ako ng mga books, namin, fundamental sa baking, everything. Tapos pag uwi ko, bumili nga ako ng yung nagtayo ako ng isang maliit na plywood. Siguro yung mga 4 or 5 square meter lang. Ang gamit ko kaya doon sa mga gustong mag-umpisa, kung gustong mag-umpisa ng something, at inaalala wala akong puhunan, hindi po totoo yun. Kasi bakit? Si Mercury Drug, si Mariano K. started with 1 bottle which has I think 60 capsules. Pinalo-palo niya kung sa So, Oro Ramos, yung sa mga tao na nandito ngayon, na gusto mag-umpisa pero nagiging hadlang wala naman ng formal education. Imagine, Socorro Ramos started National Bookstore before it became National Bookstore with 200 pesos. Imagine, bookstore, inibisa niya, hindi siya nakagraduate ng high school. So, ang desisyon ngayon is, nung una, sabi nga niya, huwag mong iwan mo yung trabaho mo na hindi ka makakatag. Hindi pa siya kumita. So, I went out for another 2 years, kahit sinusang iniiwan ko sa bakery, na hindi pa naman siya kumita ng lesson, isa sa lesson. Pag nagkayo ka ng something, pag mong asahan, immediately, in 3, 4, 5 months, kita ka na. Kasi bakit? Eh baka first 3 months doon, ang may alam lang ng negosyo mo is yung mga kapatid mo, mga pinsan mo. So paano ang magbibilang? 6 months, it took me almost a year and a half bago ako nakampisang bebenta ng ako. So our bakery was not impressive. It was small, it was made of plywood, but it was built in faith. So, long hours and challenges like St. Brother Martin, minsan may order ako, ang panadero ko, wala pa, susunduin ko sa client munti, doon sa may informal settlers area sa amin. Kasi nalasing hindi makatayo. Gawa ko din ako, wala naman ako alam, sige gawa, recipe, gano'n. Tapos alas 4, alas 5 na ng madaling araw, inisip ako, kung isa kasi isang panadero, kuya, hindi na sa yung tinapay. Sabi ko, naku, nalimutan. Ang dami-dami kong ginawa. Nalimutan ko na yan ng yes. So yung mga, pero iba ang ambition dito. Iba siya. Kasi sabi nga dun sa verse na, kasi pagka, okay, dito na may thank you, brother, sa karami. Yan ang isa sa life verse ko. Nung na-interview ko ng team ni na Erwan Yusa, yun ang life verse ko. God is the only one that has the power to give you the ability to pray. Parang katuparan mo sa mga problem of disasters. So, imagine pa, each and every believer nais mag-start ng something, pamahawakan mo yan. That God is the only one that has, whatever comes in your way, didiretso ka nun. Kasi alam mo, siya yun. Hindi ko yun inaasa dahil magaling ako. Hindi ko yun inaasa sa panadero. I'm very vocal sa mga panadero ko. We have about 30 employees ngayon. Okay? Very vocal ako, kahit ayaw na ayaw kong marinig yan doon sa loob ng workplace, nasasabihin mo, pag ako, kasi pag doon sa mga negosyo, minsan narinig niya, pag ako na umalis dito, tingnan ko lang ang mangyayari sa mga to. Kasi susubukan ko. Aakbayan kita, sasabihin ko sa'yo, kung ganyan ang paniniwala mo, hindi gawin mo ng auto-credit sa lahat. Hindi niya gusto yan. So
So para patunayan ko ng balita, gusto mo 3 months, wala ko pa naman pumasok. Natatakbo to. Makakapektuhan ng konti, pero tatakbo to. Kasi hindi nang igaling sa iyo yung power na hindi ka. Please na oras. Okay, 7:30, promise. Alright, okay, so God multiplies faithfulness. So from first shot na kahoy lang, ganyan na siya ngayon. Okay, so breakthrough really begins with something big. It begins with something small that we choose to be faithful with. Okay? Ito na yung ating context. Gusto ko pagbubutan natin. Yung prinsipyo na exactly what Jesus taught sa parable. Okay, so Matthew 25 verse 14 to 30. Okay, sa King James, sinabi dito, tinawag niyang talents. Sa NIV, tinawag niyang the parable of goods. Sa King James, tinawag niyang the parable of talents. Tapos NLT ay the parable of 3 servants. May isang meaning. Okay? So by the way, para lang medyo malinaw kung ano yung talents, ang definition niya sa Greek, palanton, which basically means a very large unit of weight, normally 34 to 36 kilos, ng ginto o silver. Okay. One talent is equals to 6,000 days of work. Yung 5 talents is equals to 100 years of wages with that talent. Yung 2 talents is equals to 20 years and 1 talent is equals to 2 talents is equals to 40 years, 1 talent is equals to 20 years. So, anong punto ko dito? Binigyan ni Lord yung servant 1 ng 5 talents o 5 bags of gold. Yung second 2 talents and the last one he did 1. So kung ganitong malaki halos 100 years ng sahod ng isang tao ng kaya po, sobrang laki po ng ating responsibility pagdating dito sa sinasakyan ng sakyan. Which is magic. Kaya siya ganun po. Kung baga sabihin natin hindi siya dito. No? So ano bang nangyari dyan? Yung 2 servants invested, 1 servant buried. Okay? The master did not rebuke the servant because he had needed. He rebuked him because he had nothing. Sa uli, di ba hindi? Yung dalawa may ginawa, yung isa wala. So, sa binigyan ng 5 girls, ang dami kong napansin dito sa chapter 25, verse 14 to 30. Pag tinignan natin, nung una, dali nyo rito. Tama? Tapos, sinabi niya pa, samahan mo ako to your master's joy. Diba? Celebrate your master's joy. Yung unang servant na binigay, at the end, no? Ibigay mo doon sa may 10. Actually, hindi na naman mukhang kinuha eh. Hindi na kinuha yung in-embed. Binigyan ka na, kaya nga, binigyan ka na, pinalaki niya, nasa kanya yung 10. Yung 5 bags na original, naging 10 sa kanya. Yung 2, ganun din. Dito sa 1 ang medyo ating mag-focus sa servant 1.
So, sa parable na yan, God gives, it only shows God gives opportunities, God gives abilities, God gives resources. Pero dapat, we must multiply. So, let me introduce this in a very simple way. Okay, this is 1 kilo peanut. This is worth 40 pesos. Okay? In the hands of servant number 3, this is just a 40 peso peanut. It's too small. It's not enough capital. Nandiyan yung fear, nandiyan yung excuses, kaya hindi mo okay. Pero the same peanuts, pinahawak ko sa servant number 1. Okay. These peanuts become an opportunity. Buy, sell, earn profit, buy more inventory, grow the business. Sa sample lang ko lang. Para sa kantong, kung sinabihan ako yung Pastor Allen, ang ginawa ko, para pag-aralan ko siya mabuti, dati nga ako isang sakong mali. Doon saan ako nagpupusinga. Bumili ako ng isang sako ulit soybeans, which is 40 pesos. Papatunayan ko na more than half of this crowd hindi pa nagigising yung entrepreneur, something na may dapat gawin. May parang sinasabi na bakit? Sa iba kasi, yung 40 peso, this is 80 pesos, sorry. I mixed up. Yung soybean ng 40, ito 80 pesos per kilo. Okay? Alam nyo ba, pag pauwi nyo sa inyong tahanan, yung makikita nyo mga vendor na nagmamani, meron siya 4 na tray, di ba? Pag siya, I have personally talked to these people. Yung siya nagmamani sa EDSA, nagmamani ko sa lugar namin na more than 20 years, ganito po yun. Kapag yung simpleng nagtitinda ng mani, kagaya ng nasa Noveleta for 20 years sa Cavite, he sells peanuts from 11 in the morning until 10 at night. Nakakamubo siya ng 10 to 13 kilos per day. Alam niyo po, itong 1 kilo, pinaka-conservative income mo, ilabas mo lahat ng puhunan, is 350 pesos. So the guy who's selling peanuts for 10 kilos in a day makes 3,500. In 10 days, 35,000. In 20 days, that's 70,000. And I guarantee each and everyone here, along the way, kulang ang nagtitinda ng peanuts. Ang gusto ko pa dito, ito yung simpleng hanap buhay na hindi mo kailangan ng permit, hindi ka magbabayad ng tax. Sa malalaking negosyante, alam niyo yun, I wish, gano'n ang negosyo ko. Wala kang permit. Wala kang ITR, wala kang audited financial statement. Ito pa po, I wish I could have shown you the video. Ako mismo, nagluto yan. Pinag-aralan ko yan, sinulat ko talaga kung magkano pupunanin mo, magkano sa mo. Pero isa sa may 168 saka 999 mall na nagtitinda ng peanuts for 11 years. Base sa dami ng peanuts niya, may second level yung kanyang tindahan, yung part niya. An average of, I think, very conservative, 20 kilos of peanuts a day. That's 160,000 pesos per month.
So, bakit ko po sinasabi to, no? Kasi para mag-ready kayo sa susunod kong example. Marami dito, lalo na mga Gen Zs, or even people age like mine, no? Hindi pa nakakita ng actual na soybeans. Gen Zs, nakakita na yung soybeans? Wala, pero iniinom nyo, tinakanin nyo ang soybean at taho, di ba? Bumili ako ng isang sako nito, 2,000. So basically, ang isang kilo nito is wala siya sa ano eh, sa slides. 40 pesos ang isang kilo. Amen. Binabad mo siya ng 12 hours. Pag blender mo, sino may lahat may blender? Karamihan ng bahay may blender. Pag hinaluan mo siya, it will give you 10 liters of soy milk or 10 liters of taho. Sa CSBQC, mga taga CSBQC, ang 30 pesos mo kahit nagtataho dyan sa labas, pag uwi nyo sa bahay, it's across the board, 30 pesos ang 10 ohms. 10 ohms is about 290 something ml. So imagine for this 40 pesos na puhunan mo, you will have a 10 liters na product. Pag binenta mo siya ng ganung presyo, ang gross revenue mo is 1,000 pesos. So imagine yung nagtitinda ng taho, isang 30 liters. Mahihiya ang no offense sa mga nag-ano, pero libo ko ang kinikita. Yung mga vendor sa kanya na merong bucket na 2 kilos, kausap ko yung taga-EDSA. Alam mo kung capacity no, 5 kilos. Kasi I already talked kasama. Sabi niya, hindi ako nagbiling masaya, 2 kilos lang. Kasi, 2 kilos, yung mineto na siya, yung mineto, labas natin gastos, 1,000 eh. Nakaka 1,000 siya in 3 to 4 to 5 hours max. Kasi nakita niyo, pakita niya pagkaliit, 10 piso, di ba? So, so ang akin dyan is, ganito, no? Eventually, the profit from these peanuts, or dun sa taho, can support a family, employ people, and even support missionaries. In the hands of servant number 3, these are peanuts. But in the hands of servant number 1, these peanuts can help bring the gospel to the nation. The difference is not peanuts, the difference is the Lord. Okay? So, I come up with this 4 practical business principles. Kasi natutuwa ako, balance siya. I find pleasure yung pag-aralan, discovering small things that makes money. Finance, I was talking to Jason, isang kapatiran sa PUC. Ang galing talaga ni Lord kasi sila sa mantika, si Brother Alex Asukal, ako, yung majority ng marami na na-address ko. Yung medyo gusto mag-umpisa, pero walang puhunan, o minsan wala ng oras. Kaya dito ako ngayon, ginagamit ako ni Lord, I will talk about porn, no? In a while. So, practical business principles. Now we go 4 M's. Data start. Yung servant number 3, wala. Ginawa niya lang. Yung servant 1 and 2, they did something. Start small. Ako po, yung bakery ng Baloys, na minumpisahan ko nyo, nakita niyo yan. Diba? Ang gamit ko kung binili, dinahin ko pa, puro Palawang, segunda mano, taga Baligaya sa may bandang SM Fairview, tapat na SM Fairview, doon ko siya binili. You start small. Then, second M is manage it faithfully. Be faithful with what you have. Pero parang
kung ano yung meron tayo, we manage it faithfully. Wala pa akong pambili ng malalaking leader, mixer. Tupag tayo sa may kanumpag na door order. No? Tapos yung third, God blesses faithfulness before He blesses abundance. Yun yung sa manage it faithfully. Sa principle 3, yung third M, is multiply it. Okay? Grow and reinvest. Sample, no? Nag-umpisa sa bakery lang. Tapos, along the way, nakita ko, you can, para dun sa mga nais mag-start na ayaw ng sakit ng ulo na siya ang mag-manufacture. You can still do a business, you get it from somewhere, from point A, you bring it to point B. Ano po yung sasabihin? Bukod nung nando na yung bakery, naglatag po ako ng mesa. Kaya nga, nag-uusap kami kanina na Sister Leslie, na-post ko lang po. So, ang ginagawa namin dito, magkasama kami babiyahe ng Bulacan, bibili kami. Iikutan na namin yun, natawag lang namin. No? Ang kamakarating kami ng QC, dala na namin yun. Latag lang namin sa isang maliit na mesa sa harapan ng mga tao. Sa labas, yung people can hold on to, nakahawa ka nila, in-stop mo ka. Pero umabot kami sa punto na yung small tiny table na yun, ang average sales niya is 21 to 22,000 per day. Walang isang produkto among all the 30 products na nakalatag doon na kami ang gumawa. Somebody made it for us. Dinala ko lang sa point A to point B. Imagine if we're selling 20,000 pesos a day, wala pang tinapay, and then, kung 25% to 30% ang markup mo sa selling price. So again, hindi mo pwede kang mag-start ng something na hindi ikaw ang gumagawa. Yes. Okay, principle 4, make it matter. Ito may ang pinaka-importanting part ng aking sasabihin, no? Purpose beyond profit. Money is not the final goal, stewardship is. Makita po namin kung gaano nag-improve ang aming empleyado when we started. With the help of CSB Las Piñas, to Pastor Adam and Pastor Christian and Queen, nag-start po kami. Nakita po namin yung paano umilos si Lord sa mga buhay nila na dati naniwala sa bilig. Ngayon, kasalamat kay Lord. Pag nag-umpisa, salamat kay Lord. Yung sa production, yung pananaw nila sa buhay. Kaya nga sinabi, bakit para malog na talents, yung may ginawa, businesses can support families, create jobs, support ministry, bless communities. Halos lahat ng 30 employees namin, they live in mostly, I think, 80 to 90% depressed area. So, ang sabi ko nga doon sa Rota Paro, pero bago ko balikan yung susunod final challenge. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, what has God placed in your hands? Kung sa parable ng talents o parable of gold sa NIV, ano ilagay ni Lord sa inyo? Anong opportunity are you holding today? Are you investing it? Or ginagawa mo lang? Ang kasing naging pinakamagandang epekto nito when
we started, we choose to be the servant number one, when we started the baking. Yung kinikita niya, since God is the only one that can give us the power to create wealth, dapat lang ibalik sa Kanya. So, kung dati talagang hirap na hirap ang kumita o dahil yung sinasabi ni Brother Alex, dumating yung punto na tinitignan ko kung ilang digits eh. Kaya po. 8 digits. So, kumikita siya ng 8 digits a year. Ang nakita ko po, pinakamagandang mangyayari is this, nangyayari sa buhay namin. Wala na po kaming iisip kung hindi. Medyo magiging wala naman talaga akong hawak dahil sabi ni Brother Alex na akin. So, wala akong binibigay na nawawalan ako. So, we made it a practice, Luz, na she sets aside, and not only sets aside, she makes sure lahat ng business natin Brother Alex. Minsan naiisip na ako kasi utusan niya ako napalitan ng mas bagong pera. Sige, bakit? Gusto ko malutong, Lord. So imagine, gusto niya, yung dadali niya sa altar call, isang pinakabago, pinakamalutong na notes. We sent few people, Christian people, to college, people that we don't know. Kasi if I chose to be the servant number 3, there are so many things that we're doing right now na hindi talaga namin nagagawin. If we choose to be the servant number 3 and not the servant number 1. And I'm sure kung ang main goal ng business ng bawat believer is to glorify God, hindi na mawawala ng incoming ng cash flow. Kasi imagine, laging God ang priority mo sa business mo. You support kids, you feed the youth, everything na kaya mong gawin for God's glory. You take it from the income that you make, paano yan ibibilang ni Lord? In fact, lagi siyang lalago. Let me just give you an example recently. It was 2, 3, 4 weeks ago. Out of nowhere, may nagpunta sa tindahan. Yung law of reciprocity, you read what we saw. No? Kanin lang kami, may dinala kami pagkain sa isang feast. Hindi pa kami tapos sa feast, tumawag yung isang lera. Sabi niya, Sir, actually message na ako. Yung order ng 800 na cheese roll, 800 na ube sa mga, 800 na classic na sa mga, which totals 276,000 pesos. One person. And I can go on stories like that. Ano ang sinasabi ko? If I will ask each and every one, kasama ako, sabi ako, naniniwala, malapit na talaga, kaya sinasabi ko ng others. If God
when the Lord Jesus Christ comes back next week, 2 weeks from now, 3 weeks from now, which servant do you want to be pagbalik niya? Do you want to be the servant 1, servant 2, servant 3? Kasi po, sa taong katulad ko na galing sa wala, na nakita ko kung paano kami inahong nila through business, isa kong napakahirap sa amin na galing ko. Yung sa Saudi Arabia for 12,000 pesos, 15,000 pesos. Tapos recently, I've been asking few people, even you can ask yourself, sa pag-asawang ordinary, I'm not talking about high, low, or pag tinanong ko, yung kinikita mo, para sa nagtatrabaho, yung kinikita niya, pag pinagsama mo, may dalawa ka na kasya ba, almost 90-80% of them will tell you, ano sagot? Hindi. Tama? Ang second question ko is this, are you doing something about it? Then, wala na sa So, sabihin mo, Tony, paano kung tanongin ako? Kung nagtanong sa tao, na na kayo ha? Eh, Brother Tony, ano mangyayari sa mundo pag lahat tayo ng negosyo? Dalawa kong sagot ko dyan. Kung sagot ko tanong din, bakit? Eh, paano mangyayari sa mundo kung lahat tayo walang gagawin? Kung lahat tayo passive? Like the servant tree. Yung pangalawang sagot, yung mga sinabi ko. If our Lord Jesus comes tomorrow, anong posisyon doon sa tatlong servant na gusto mo? And there are so many ways to make more than most of us are into right now. Kasi sabi nga ni Dr. Miles Monroe, every problem is a business. Imposible mawalan tayo ng problema sa earth. Pag inisip mo, totoo yung sinabi mo. Every problem is opportunity for business. Ako po, kaya ako nag-bakery, though it's a vision that came from God through our pastor, nakita ko kasi na sa lugar namin, 115,000 ang tao, iisa lang ang pwede kong mabili na we can call our own as Cavite City Bowl, no? At Cavite City Grow, which is the Samali rice cake, or they call it hot and some malagkit na nililate sa ibabaw. Yun lang. Pupunta ako sa misit ko o sa kamag-anak ko, sa yun lang mabibili ko. Since 1950 sila, sabi ko, why don't I do i-box ko yun in their mind? So, kapag faithful ka, sumunod ka sa sinasabi ni Lord na sa business, it will flow, just like what Marvin mentioned. Yung knowledge na ikahon mo, nag-shoot up siya. Wala akong meron pambili ng box. In fact, inutang ko pa. No? Ang box na ginawa ko through the box. Tumaas po ang sales ko na hindi ko ma-imagine kung gaano siya kabilis. Kasi people start buying. Naging proud sila kasi nga Ensaymada del Cavite. So from not only sa Cavite City Park, even to sa far gentry, like regular sila mo kasi they have something to be proud of as Cavite. So sa mga mag-start, kasi ang nangyayari, I will use this to give tips as well. Hindi yung giving isa. So, sa iba kasi, gaya ko ng mga previous businesses ko, huli ang packaging sa plano.
Which is mali. Malimit, hindi nagpa-packaging kasi ubus na. Isa sa prioritize mo yung packaging because that will help your product. So, mas magmumukha siyang legit, magmumukha siyang mas mahal rather than just yung plastic labo lang o plastic bag. It doesn't matter how good your product. Pero kung akala mo hindi masyado masarap, pero naka-box, katulog, pero kung gawin nyo. Whatever you do it to the glory of God. So, gawin mo pinakamasarap yun. Okay? Ngayon, may tanong. Kunyari may tanong. Ako na nagtanong. Huwag na yung Q&A, no? Okay, kasi at least how much time? Okay, so, ang sabi ko is, Kuya Tony, hindi sabi mo, ano, lahat tayo mag-negosyo. So, ano ang, based on my experience po, kaya dati namin sinabi na based on my experience, 20 years as a business. So, kung ordinary lang ako at nag-umpisa pa lang, anong masasuggest mo umpisaan ko? 3 or 4 days pag nalala ko yung pangalan. Una, kung sinabi ko, Deuteronomy 8:18, God is the only one that has the power to give you the ability to pray. At pinangawakan niyo kahit na hindi pumasok sila to, kahit na sakit na ulo, kahit hindi ka kumikita, alam mo na darating yun, galing ka. Hindi ka basta-basta magsasabi. Pangalawa, ano sagot doon sa second answer ko pag nagtanong sa akin, ano ang magandang umpisahan ko sa ngayon? You start something. Line up mo ito. Yeah. Medyo ito nga. Medyo ano itong sagot ko. Umpisahan mo yung something na hindi alam ng tao na gusto ka ng nila. Ulitin ka, medyo kuya. Nandaki ng mata ng iba eh, no? Ano yung sabihin ko? Ang umpisahan mo yung something na hindi alam ng tao na gusto ka ng nila. Alam ba natin, alam ko ba na yung ensaymada kung in-introduce ko na 17 pesos, alam ng tao ang gusto nila? Hindi. Kasi okay na sila sa lahat ng kapitbahay ng bakery, lahat ng ensaymada, alam niyo, yung tag-5 piso na ubod ng kapal ng mantikina, kung ilalagay na asuma na pagkinain mo, nagsesebo yung labi mo. Okay na sila doon. Until gumawa ako ng 15, 17 pesos na ensaymada, na malambot, na may peso, yung akaw, yung palaman. Ang dami mo. Unfortunately, ang dami ng sarang baby. Kasi pinangatawanan ko, nang ititinda ko dyan, again, papasok sa verse, no, whatever you do, kahit umiinom ka, diba, kumakain ka, gawin mo kapuri-puri. Kasama doon ang negosyo. Don't settle for me, kung pwede na, hindi pwede kay Lord yun, kung pwede na. So, gawin mo siyang kapuri-puri sa Panginoon, no? Sampo. Okay? Lala mo, wala naman sila dati. Tama? Hindi alam ng tao na gusto mo pala nila yun. Nakasurvive nga tayo ng centuries, wala naman lala mo. I'm 54, wala naman lala mo. Pero ngayon sa tingin mo, pag nawala ang lala mo, pakahilaw mo. Hindi alam ng tao na gusto nila. Ngayon, Kuya Tony, paano ko siya malalaman yung ipatayo ko, hindi alam ng tao na gusto pala nila? Turn your frustrations into inspirations. Ituloy ka lang sa lugar mo. Okay? Tingnan mo kung ano yung napoprostrate ka. I'm sure sabi mo sa sarili mo, bakit ko walang ganito rito? Sana ganito. 115 kaming ka-BTC people na nakatira doon. Wala nang isang natitig na ng maayos na ensaymada. Wala kasi, kailan na sila nagkaroon o direct sa kanila dito.
not low. Sabi ko na, no? Deuteronomy 18, number 1. Yung second is yung you start something, you start with something small. You start with something small. Wag yung, kung ano lang yung kaya. Saka wag yung maghadlang yung walang pangkulang. You can Google it right now. Even paulitan, takuan din. Siya rin kasama. Lalo pa si Sia. Understand? Yes. Yes. So, importante, at least, tayo ni Lord, hindi tayo user ng number. Okay. So, ang aming pangsala is Breakthrough, since yun ang ating conference, Breakthrough 2026. Breakthrough is not about how much you start with. Breakthrough is about what you do with what God places in your hands. Okay, my final encouragement sa inyo is this. If God can start with a fisherman's son, a small plywood bakery, and a bag of peanuts, imagine what He can do to your life. Well done, my Lord. Thank you po. Kung may tanong yan, may oras pa na ako. I think 10 minutes. Pwede po kayo magtanong. Huwag lang sa 15 minutes. Okay, may 15 minutes po ako. Liar. Saan kumukuha ng murang mani at saka soybean. Question po. So, ang tanong ko po is, as I'm a student po, and sa tingin niyo po, ano yung magandang side hustle as a student? Ay, ito po, Okay. Ano yan? college po, second year po. Na parang extra income. Okay. So, ang ganda na kayo ng sitwasyon niyo eh. Kasi hindi kayo araw-araw na pasok, tapos hindi kayo araw-araw na yung buong haba, ang haba ng oras sa school, hindi ko ganun eh. Tama, ilang beses ka ng school. 5 days pa rin po, pero mas half day lang. Okay, let me share. Let me share my thoughts about this. No? Sabi sa Ecclesiastes, isa pang tip, okay? Kung may gusto kayong basahin inspirasyon about doing something to escape, to escape poverty is not a good word, but something gano'n po. Siyempre dapat, ang pupuntahan natin, o ang babasahin natin, if someone, yung author, may napatunayan na. Tama? So sa Bible, sino ba ang richest man and wisest man ever walked this earth? Solomon, sabi niya nga, 5 years ago, research ko yan, ang worth ni Haring Solomon 5 years ago was $3 trillion. Ang isang nagpayaman sa kanya, every year, sabi ko, 25 trillion pinadala na gold sa kanya. Ngayon, baka nasa 6 ang worth niya. Bakit? Diba? So, nag-gold trading, alam niyo ang presyo ng gold, diba? Dati yan, natulong ako, few years ago, tungkol lang siya per gram. Ngayon, nasa 8,500, 9,000 na siya. So, imagine yung so, back to sa mo. So, siyempre, hindi na-advise wisdom kung tayo sa pinakamatalino at sa pinakamayaman. So, sa this book, Ecclesiastes, Proverbs, meron sa Ecclesiastes,
let your hands be idle. Kasi hindi mo alam kung ano magiging successful yung isa o hindi. Or both will work, will succeed equally well. Ganito. Ito may selection sa inyo. Tama mo? I ko. You. Okay. Sabi ng doktor, matulog tayo ng 8 hours a day. Tama? So 8 hours a day, pagdating ng tao ng 24 years old, he slept 8 years a day. Binulay na rin sa sleep. Importante tulog. I'm not against haba ng tulog, no? Importante ang tulog. It is over yourself. Pero imagine, ha? That's only 24 years. So sa 48 year, tinulog mo 16 years. Minus mo sa 48, 16 years na binulog mo. Ayun, nakakapit kaya sa kalusugan ng tao, 7 na. Ganito pa. Sa sitwasyon mo, okay, base kasi ko sa tanong mo na ano maganda sa side hustle ko. Okay, kaya nga yung verse na yun, sow your seed in the morning. Mag-work ka sa umaga. Kung ready ka na mag-work. Pero pagkatapos ng work mo, do something. Side hustle. Okay? So in the evening, do not let your hands be idle. Ito nga yung sasagot ko sa tanong mo kanina eh. Tama? Kung hindi pa na sapat ang sweldo ng asawa, lalaki, asawang babae, while you are not doing something about it, di ba laban natin pagkain yung sakit? Di ba? Nakikipaglaban tayo, we contend, Lord, we fight. Kung may sakit, may issue sa anak, sa relationship with parents, pero pagdating sa sitwasyong financial na, itatanggap na ang vision. Hindi natin lalakan, parang siya lang yung magiging excuse. Baka minsan, nagtatabulan natin ito na mahirap umasenso, mahirap yung kaya na sila ito na hindi ito kung paano imaman, tinatabulan natin yung as an excuse for being not so nasiba. So imagine kung ikaw nagtatrabaho ng umaga, like siman ako nagpapatakbo kami ng bakery. Okay, just to give you an example. I was making $1,000, $1,200 a week sa waiter. Pero nagtayo ako ng bakery while I was doing it. Kasi na, I know hindi ko magiging sufficiente. Kasi bakit? I have to do something right now. I was about 42 when I retired. I was 42 years old. I left this $4,200, $4,500 US dollar paying job and nag-concentrate ako sa bakery. Kasi bakit? I realized ko while working, even if I was planning to stop at 60 years old, kahit 42 pa lang ako, I have to do something now other than my work. Or do something after 60 kasi ayoko naman pabigat sa family. So, kung hindi gagawin din naman pala ako after I retire, I better do it now before I reach 60. Okay? So, imagine yung sinasabi mo, di ba, nag-work tayo ng 8 hours. Then, do not let your hands be idle. Do something. I will go on corn. I have an egg soup tire. It's just buying it from San Jose. I consume 175 trays of eggs a week sa aking tinapay. This guy is buying eggs and selling it for me extra large 260 pesos. Alam mo magkano kuha niya lang doon? And he's been supplying me eggs for the last 10-12 years. So imagine 2,000 pesos, 3 times a week ang pagkano. Magkano yung pera mo? It's just transporting it sa jeep from San Jose. Ang mga Batangas dito, dinadala niya sa amin. Sa amin lang baka kumikita siya na at I think 20,000 pesos. Isasukin nga yung sikat na pupusin ko sa Quezon. Ang konsumo niya is 2,000 pesos ng egg. Sa 30, 35 pesos ang profit
8,000. Pabalik tayo. Sa 8 hours na mag-work, pwede na tumawag, gusto mo 7 ka lang matulog, pwede rin naman 8, okay ako doon. Pero do at least something 3 to 4 hours or 2 hours. Bakit? Bakit? Imagine, multiply mo yung 3-4 hours na wala kang ginagawa for 50 years. Since the beginning of mankind, Genesis 1:28 says, be fruitful and multiply. It's not just talking about having children. Fruitful sa Hebrew, I think it means productive. Dapat maging productive. Kaya nga, di ba, sabi ni Miles Monroe, a country is measured on economic health by GDP, gross domestic productivity. Pag hindi productive, asaan na may naman? Okay, so back, yung sinabi ko sa iyo, maubos kasi ako, I will talk to you tapos ako natapos ko. And I will give you several clues to start. Okay? Okay, yun pala yung nawala sa dun sa pangin mo na bigyan ko ako ng 4 ano yung gusto ko umpisa na. Kung ako umpisa ka, sa akin lang, is my closing last sentences. Pag umpisahan mo, yung something sa basic necessity. Ano yun? Kasi bakit? Mas less ang risk mo nabibig. May risk pa rin. Pero kung basic necessity, sukan, mantika, ng QC, okay? Tinapay ni Banoy, kahit pandemic, nagmamakaawa na magbukas ka na. Ganun din yung testimony. Kung doon kami sa bahay ni Brother Alex, isang oras kami nag-uusap. Natawa nga siya, during the pandemic, dinala siya ng isang letter na nagde-demand na yung mga consequences pag nagsara sila, nakatawa siya. Isipin mo, huwag na huwag kayo magsasara kasi base sa kontrata natin, bawal yung, nga gusto niya, hindi ka rin magsara eh. Ang pandemic, kahit saan nakakapunta kami. Marami sa inyo nakakulong. Pero dahil sa blessing ni Lord na negosyo, nakakapunta kami sa kumuha kami. Merong yellow na paper na i-ano na kami ay sa inyong essential business. So gano'n, sa sinabing, tinanong mo sa akin, ano magandang side hustle, huwag kang, hanggat maaari sana, huwag kang umayon sa mga business. Yung mga luxuries, pwede naman, pero mas marami. Meron pa ako? 5 minutes. Opo. Hello. Ako po si Gabi, grade 11 UMS student. Ang tanong ko is, di ba may mga ideas tayo, whether gawa mo or binigay sa inyo, regarding that, paano kung hindi original pero existing na yung idea na yun? Ipupush mo pa yung idea na yun or wag na talaga? Kung meron kang gumagawa, din parang nila, ito sa Chinese beginner. Nag-umpisa sa minimal lang, ang naging boss ko siya. Tapos yung bago kami nakatiwala, nasa beginner stuff. Sabi niya, issue mo na yun. Pag umpisa kami yung negosyo, ito bless you for natin ito. Sabi niya rin to, hindi na nga ako sinuna sa akin yung mga stall na parang parehong tinda. Diba? Pinakita niya sa akin yung haba ng laong tindahan, pare-pareho, speaker, amplifier, astrobar, wala dyan isa na sa mga. Ganun din sa Green Hills. Gusto mo ng telepono, cellphone, ang nasa isip mo, punta akong Green Hills. Lahat sila dikit-dikit. Some of them are renting
you will be amazed kung magkano yung isang slot. Okay? Pero kinikita nila yun. Wala na isa. Hindi problema ang maya o umpisahan mo meron na mag-uumpisa. Pansinin mo, nagpo-compliment nga sila sa isa't isa. Tuwing magtatayo ang McDonald's, gagawin lahat ng Jollibee, magtutulungan sila. Hindi parang maagaw yun. Maagaw yung pwesto o customer, hindi. Alam nila na maraming pupunta at hindi naman lahat dito yung hamburger ni McDo, yung iba gusto yung lasa nila. So nakatulong si McDo sa pagpunta ng buong pamilya ng salita. Hindi issue yung I would wish na yung time. Okay? Thank you po. Thank you po. Alright. Thank you, Mr. Baloy. Okay, we have Pastor Ryan to present. Before we Kuya Pangiliw and Kuya Tony, we present to you our certificate of appreciation. Thank you so much. Grabe po, sino po dito na walang mga excuse to start something, no? Grabe po, very impactful and powerful ang message. Maraming salamat po, Kuya Tony. And I pray na marami pa po kayo na-inspire sa story. Thank you so much po. God bless you. Palakpakan po natin si Lord. Opo, kita. So, ako. Okay po. So before sa last speaker, meron tayong konting game lang naman. Yes, konting icebreaker po dahil nakita namin medyo bumibigat ng mga talukap ng ating mga kapatid. Hindi pwede yan sa mga nakahanap ng breakthrough. Oo, hindi tayo pwede na antok-antok, guys. Yes, dapat talagang dilat. So, meron po tayong quick game. Ready na ba kayo? Yes. Ano na natin to guys, bago yung ating last speaker because we're gonna be having a celebrity speaker. Excited na ba kayo to find out? Okay, so, very quick yung tong game natin. Pampagising lang, okay? Ayan ang price natin, take note. Ang sweet sis, makapuno in milk. Okay, so itong game na to, exclusive na para dito sa conference na to. Ang tawag po dito ay Bring me! Bring me to life. Bring me to life. Okay, so first, meron po ba tayong music? No? Music, please. Okay. Okay. Yun. Alright, so sige, ang una natin hihingin na item ay picture sa wallet, paunahan. May guys, may premyo ka guys. Ang bilis! Bring me! Okay, si James Norman. Wow! Alright, okay. Congratulations, James. Nakakatarik pala yun, na tumatakbo sila papunta sa'yo. Gusto ko bumalik. Okay. Okay. So that time, bring me any, ano yun? Any currency pero hindi pesos. Yes. Kung meron kang Japanese dollar, Ay, narinig niyan. Narinig niya kanina. or isa to dito Anong currency to? Ano? Reals. Okay. So, ang Okay. tanong ko, bago ibigay yung premyo, magkano na tayong peso? 700 plus. Congrats. Ang bilis na yan sa kaso. Ikaw pa ang bilis mo. Bigyan niyo po yung Gcash number niyo kay Pastor Raya. Clear po mag-premyo. Nagtatago si Pastor Ryan. Okay, ito. Last na to guys. So, ito. Dito magkakasubukan. Oo. Okay, for... Everybody has a chance. Yeah, so ito. Ano na to? Wala nang hihiya kapag be Ano proud. na breakthrough conference niya. Okay, for our third item, bring me Gcash na may pinakamataas na balance. Go! Yes, kung confident ka na Pinakamataas na balance. Kaya mapakita. Oh my gosh!
digits. Sige na niya. Everyone in their 5 digits pwedeng lumakit. May nakiya si Ate Ann. Tignan natin. Okay. Worthy opponent. Worthy opponent. Another 5 digits. Sir Cole. Sir Cole. Ay, si Kuya. Si Kuya Arlene. Lobat na siya.